yung work natin today. It's the last day of the year, December 31, 2024. At itong ating last vlog for the year. So, nag-grocery muna kami ng konti kasi para may drinks kami. Ayan, ngayon sobrang lamig ngayon guys, kahit hindi siya mukhang malamig kasi maaraw, pero sobrang malamig. Kasi injured to. Ay, snow. Happy New Year guys! Happy New Year sa Philippines at saan man kayo ngayon nanonood. Happy New Year! Eto, mamaya pa ang New Year dito. Pero tignan natin kung anong New Year. Pero balikan natin ang mga nangyari for the past few days. See ya! Welcome back to Jill in Cannes. So, ngayon nga ay last day of 2024 at tayo ay 2025 na bukas or mamaya in a few more hours dito sa Canada. Pero syempre, babatiin ko muna ng Happy New Year ang lahat ng mga nauna ng nag-New Year celebration, especially sa Philippines, yung mga friends natin dyan, mga family at yung mga subscribers natin, yung mga nanonood dito sa ating Jill in Cannes. Maraming salamat sa pagsubaybay sa buong taon. So although, as always, na medyo nagiging busy tayo, especially for the past 2 weeks na ito yung 2 weeks na Christmas break namin na we are allowed for a full-time work, although hindi natin na full talaga into 40 hours yan. So nakaka 30 plus hours din ako for the 2 weeks. Ayan, pero syempre dahil dyan hindi natin kasabay ng mga holiday activities natin, ay busy talaga tayo during these 2 weeks. Kaya yan, hindi tayo masyadong nakapag-upload. Sobrang daming nangyari. So, nakailang party ako or get-together or dinner. So, mga 6 yon, no? So, napakita ko naman sa inyo sa itong previous video. Tapos yung mga family, syempre within our family na yung Christmas event namin. Although, kami lang yon. Ayan. So, maraming salamat guys sa inyong pagpanood dito sa Jill in Cannes. At Merry Christmas and Happy New Year sa inyo. I hope na maging magandang pasok ng taon na ito sa atin. So bago yan guys, hindi ko pa kasi nakikita yung gift ng aking asawa sa akin, no? Ni Chris, kung ano to. Ayan, so hindi ko alam, excited siya. Pero ngayon ko pa lang siya mabubuksan. Hindi ko siya nabuksan simula natanggap ko December 25. Hindi ko pa nabubuksan. So tignan natin guys, ito. Siguro nakita nyo na to. Wow! Ayan ang gift niya. So, titiknan natin kasi first time ko tong makita. So, Ray-Ban siya. Ayan. Tignan natin. Listen, call, live stream. Ayan, guys. So, tignan natin. Oops. Ayan.
Wow, Ray-Ban. Grabe mga pasabog at for the end of this year. So, parang nagpunta lang kami nito tapos nakita niya and sabi ko, ay maganda to, ganyan. So, ito naman, hindi ko naman alam na bibilhin niya pala to. Ay, umilaw agad. Umilaw? Ah, talagang nakalight siya. Ayan. So, teka muna. Tingnan muna natin tong ano, yung box niya. Ayan. So, MetaView app. Ayan. So, ito yata yung makikita mo yung pwede kang mag-live stream habang naka-shades. So, panglinis ng salamin. At dito sa kabilang side ay yung kanyang manual. Let's get started. At ano pa to? Safety and warranty. So, may safety and warranty siya. So, hindi to tayo sponsored, of course. Ayan. So, let's get started. Ayan. So, ito yung instructions niya. Ganyan lang siya. Ayan. Ayan. So, anyway guys, mamaya papakita ko nga rin sa inyo ay isang magandang topic, no? Magkakaroon tayo ng recap kung ano nga ba yung mga naging updates for this 2024, especially for the international students. So, those are the things na aabangan din natin for the 2025. Ibig sabihin ng aabangan ay yun na yung magiging rules for the year 2025 para sa mga international students. At kung kayo ay nagpaplanong magpunta dito bilang international students, ang mga bagay na ito ay mahalaga na malaman nyo para makapagplano kayo kung ano yung mga strategies na kailangan nyong gawin, kung ano yung kailangan kong paghandaan, kung sigurado na ba ako na maging international student pa rin ba ako matapos na mga changes na ito na magiging part na talaga ng 2025 sa lahat ng mga international students na paparating. So kami po ay may mga ibang bagay na naabutan po nito pero karamihan po nito ay para sa mga bagong international students. So ayun, napakahalaga guys ng pag-uusapan natin at tingnan muna natin to guys. Ay, medyo mabigat siya. Yan. So, dahil New Year, titingnan namin kung makakaya namin pumunta mamaya ng downtown sa Churchill Square para tignan yung fireworks doon at maggamit nga ito. Wow. So, hindi ko pa siya matatry siguro ngayon. Pero gusto ko lang tingnan. Kasi hindi ko pa siya alam paano gamitin. Ay, o diba? Ang ganda. Ayan. So, hindi ko pa siya alam paano gamitin. Ay, dito ba yung on? So, hindi ko pa talaga alam paano gamitin. Mamaya ay pag-aaralan ko kung paano gamitin ito. So, bago yan, ay pag-usapan muna natin yung 2025 rules para sa mga international students ngayong 2025. So, we have 6 new rules na dapat nating bantayan. So, ano nga po ba ito? Ayan. So, ayun. So, thank you sa aking my love for this amazing gift. Ayan. So, basta sa pagdating sa mga technology, mahilig siya sa ganyan. Although ako hindi ko masyado alam gamitin. Okay lang akong pag-aralan. Ayan. So, umiilaw siya o pagka ano. Pag nandito siya umiilaw. May ilaw pa rin naman. Ay, naging orange. So, nag-iiba. Ayan. Okay. So guys, so sure na ba kayo guys na kung kayo ay mag-aaral dito as international students, ay importante na alamin natin ang mga bagay na ito. At ayun nga guys, no, ang pagiging international student, alam naman natin, ito yung isa sa pinakamahal na pathway para makarating dito sa Canada. So ibig sabihin, hindi naman masama na pumunta dito sa Canada bilang international students at hindi rin naman ito pinagbabawalan. Kumbaga, sa ngayon nga lang ay naghihigpit sila dahil nga sa marami na sumobra din yung kanilang pagtanggap ng mga international students for the past year, especially yung year na dumating kami, no? Yun yung isa sa pinakamaraming international students na dumating. So, ano ba? So, ano ba yung unang-una na abangan natin or for this 2025?
Isang nag-take effect last November 1, this 2024. Ito yung international students na mag-a-apply for PGWP ay na-revise na po ang mga requirements. Ay! Thank you, milk na. That's right. Okay. Go na doon. Sophia, get this girl muna. Yung milk niya nasa glass sa baba. A few moments later. Una-una guys, ay nagkaroon ng changes sa mga requirements ng eligibility for getting PGWP or the Post-Graduation Work Permit. So ano na nga ba ang nangyari dito? So effective November 1, 2024, so which will be applicable all throughout the 2025, ay nagkaroon ng changes. So mga students submitting study permit applications on or after November 2024. So yung mga university graduates, yung mga bachelor's, masterals, or doctoral degree, kailangan sila ng language requirements, minimum CLB 7 or NCLC 7 for French in all language skills. At kailangan, sa field of study naman nila ay wala pong restrictions. All fields are eligible. So as long as you are a bachelor, masteral, or doctoral degree graduate, ay wala pong restriction ang field of study. So kahit ano pong i-take nyo, as long as yun, naka-masteral kayo or doctorate, okay lang po yan. Makakakuha kayo ng PGWP after you graduate. Ang kailangan nyo lang ay language requirement na minimum CLB 7. Pero kung graduate kayo from other university programs, okay, so ang language requirements ay minimum CLB 7 for English at NCLC 7 for French. At ang field of study must be in high demand area in Canada. So, ito namang college graduates or other programs katulad namin, ang kailangan dito ay may minimum CLB 5 or NCLC 5 sa French. Ang field of study ay limited to programs aligned with long-term labor market shortages. Yan. So, importante po kung kayo ay pupunta dito sa Canada o kung ngayon ay nagpe-prepare na kayo, alamin nyo po kung makakakuha kayo ng PGWP dahil napaka-importante po niya na after kayong mag-aral ay makakapag-stay kayo ng 1 or 3 years dito sa Canada to work and live, no? Para naman ma-practice nyo yung pinag-aralan nyo dito sa Canada. And of course, ito yung magiging pathway nyo to work out the PR or the permanent residency. So, ayan po ang kailangan natin. Ito po yung bagong changes na noon ay wala naman po yan. No? Wala namang language requirement noon. So kasama po kami dyan. Kailangan ko na rin mag-review at magpa-schedule kung kailan ako mag-language test. So originally po guys ay talagang ang goal ko ay makapag-language test before or within this month of December, before the year ends. Kaso December 31 na, hindi ko pa nagagawang mag-review. Yan, so kahit na alam natin, marunong tayo mag-English, pero kasi yung mga procedures, kailangan aralin din natin. Para pag nag-exam tayo, hindi masayang yung, syempre yung pera natin na ibabayad at yung time natin. At sigurado na pasok tayo, makapasa tayo para hindi tayo ulit-ulit. Yan. So, kailangan natin mag-aral. So, I hope by January talaga ay makapag-take na ako ng English test na yan. Ayan. So, yan po ang kailangan ninyong alamin. At yung mga eligible fields of study, nakasama po dito na may new criteria, kailangan po ninyong alamin na ang mga fields of study na eligible ay ang healthcare occupation, yung STEM, science, technology, engineering, and math occupations, trade occupations, transportation occupation, agriculture, and agri-food occupations. So, sa healthcare po, malawak po yan. At sa kabutihang palad naman po ay kasama din po ang disability studies under ng healthcare occupation. Kasama din dito yung isa sa pinakamaraming enrollees na dito sa Canada, yung mga
early childhood education, no? So yung mga child care, marami po yan. So under na po siya ngayon ng healthcare. Kaya po, yan, pag-isipan nyo po kung ano yung iti-take yung course or program para malaman nyo kung eligible ba yan. So meron po akong link na isi-send sa inyo. You just have to type yung course nyo or yung program nyo at lalabas kung nandun yung sa listahan, then kasama po yun. And wala po kayong magiging problema kung yun ang mapili nyo. So, meron po pala akong pinsan, no? So, she's planning to come here as international student and good for her kasi single naman siya. At, yun, so wala naman siyang iisipin kung tungkol sa kanyang OWP dahil single nga siya. Pero kailangan niya, unang-una ay ma-clarify kasi meron din siyang kausap na education consultant. At, kailangan ay talagang i-make sure niya na yung kanyang program ay under ng any of the eligible fields. Kasi nung una, parang may sinabi siya na parang related sa previous course niya sa Philippines, which is sa mass communication. So, sabi ko, although nandun siguro siya ng STEM, pero kung yung demand din yan after graduation, kung meron ba, ay dapat tignan din niya. Especially kung sa Alberta ka pupunta, kung sa Toronto or sa BC. So, depende din yan sa province. So, marami tayong kailangang pag-aralan when it comes to planning dito papunta sa Canada. So, strategy talaga natin yan, guys. At, ang off-campus, number 2, off-campus work hour restrictions for international students. So, dati po ay limited to 20 hours per week pwede mag-work ang isang international student at ngayon po ay nagkaroon na po ng maximum of 24 hours per week. So, hindi ko pa, minsan nagiging 24 hours yung aking work pero minsan hindi. So, this aims to balance yung work life and school natin dito sa Canada. So, para naman hindi puro work, but of course, to focus pa din sa ating study. So, yun din, previously, ang daming announcement. Itong mga announcement sunod-sunod. Hindi rin ako masyadong nakapag-vlog about this dahil syempre busy tayo sa pag-aaral. Ang dami nating mga requirements tapos nag-work din tayo. So, kailangan talaga nating i-manage yung time. Prioritize natin kung ano talaga yung purpose natin dito. So, nandito tayo para mag-aral. Kaya, yun, bagbutihin din natin yung pag-aaral natin. Although, we might say na ang pag-aaral na ito is just a pathway. But, syempre, importante rin ito kasi nagbayad na rin tayo ng malaki dito. So, make use of ano yung pinaggastusan natin, no? Na this will turn out something good for us, na that we will benefit from this program na tinitake natin. Kaya nga, mas maganda din kung yung mahanap nyong work ay related na din sa field of study ninyo para naman na-apply nyo na rin, mas natututo na kayo. So, yan. So, I'm sure, syempre, yung iba hindi naman nila masyadong gusto yung nakuha nilang program, but we can learn to love kung ano yung pinag-aaralan natin ngayon. Syempre, marami ding mga nagpunta dito, nagkaroon ng career shift, no, o kaya iba yung life nila noon to now. Ayan, pero ayun, we can learn to appreciate ano yung pinaghihirapan natin kasi dito, no. The more na pinaghihirapan natin, mas na-appreciate din natin yung pinag-aaralan natin at yung work na ginagawa natin. So, yun din yung purpose nila na hindi lang puro tayo work, but we also focus on our studies. So, alam ko na medyo limited lang yung 24 hours, no, konti lang yan. Pero sa tingin ko, sakto lang din kasi nakakapagod din yung 24 hours of work. Syempre, hindi naman lahat ng work ay madali. So, sa aking 3 jobs, yung ano lang yun, takes 6 hours, tapos 6, 12, 18. So, minsan mga ganong ano lang, 18 to 20 hours lang yung nako-cover ng aking 3 jobs. So, pero yung meron ako isang job doon na talaga nakakapagod. Kaya minsan pero yun yung marami nakakapagbigay sa akin ng maraming hours. Pero may mga times nga na nakakapagod siya. Pero syempre, I'm grateful for the opportunity na nagkaroon pa rin ako ng part-time job. Ayan. So, dahil balance pa rin natin ang ating time kahit na nakakapagod yung ibang work natin. Yan. Kasi especially,
Ang hirap din dito kasi yung magta-travel ka, tapos may mga homework kayo, ganon. So, marami mga bagay na kino-consider dito. Ayun. At number 3 ay yung end of flag polling for PGWP applicants. So, ito po ay nag-end na as of June 21, 2024, international students can no longer apply for a post-graduation work permit at the border, a process commonly referred po as flag polling. So, ang flag polling po ay from Canada, inside Canada, ay lalabas po sila ng borders ng Canada, pwedeng US, and then papasok sila ulit para makuha na nila yung PGWP nila. So, normally po, ang PGWP, it will take you a month to get that paper, or kung may depende naman tayo is up to 6 months. So, matagal po ang process nito, so inaantay yan. But, kung gusto nyong makuha agad yon ay yung mga dati ginagawa nila ay flag polling. Hindi naman po ito illegal noon, but it is legal. However po, ang flag polling ay nagkukos ng delay sa ibang mga border activities nila. So, kung meron silang mga ibang inaasikaso, nakaka-affect din ito sa security ng borders ng Canada. So, hindi natin masyado alam ano yung mga pinagdadaanan nila. But for sure, hindi nila gagawin to kung hindi na-affect yung borders, no, yung security system nila doon at yung mga backlog nila na kailangan tapusin. So, imbis na mapabilis yung mga backlogs nila ay nadidelay dahil biglang may pumasok and they want their, of course, kailangan ibigay sa kanila yung kanilang PGWP right then and there na pagpasok nila. So, hindi na po pwede ang pag-flag poll. We have to wait kung kailan ibibigay sa atin ang PGWP, which usually takes a month or 3 kung kayo ay single applicant, pero kung may dependent, usually it takes 6 months daw po. So, wala pa po tayo dyan, kaya hindi ko pa masasabi sa inyo, but based on what I heard from other people na yun nga 6 months, and yung ka-work ko ay single siya. So, a month lang, mabilis, nakuha niya agad yung kanyang PGWP. So, kung single kayo, no worries po. Yan. So, at number 4 ay termination of student direct stream. So, noong November 2024, IRCC officially ended the student direct stream and the Nigeria Student Express Visa Program. So, ano po ba yung SDS? It was introduced in 2018. Ito yung para mapabilis po yung pag-apply nyo ng study permit dito sa Canada, especially if you're coming from India, China, and the Philippines. So, I think meron akong cousin before na siya yung nauna sa akin, no? Kung napanood yung aking first ever vlog na mention ko na meron akong cousin na pumunta dito. Ayun, at I think nag-SDS siya or student direct stream. So, I think nung nag-a-apply din ako bilang parating dito bilang international student ay natingnan ko rin tong SDS na to o yung study direct stream. At kaso kaya lang parang magbabayad ka or maglalagay ka ng account mo. So, yung financial mo, ilalagay yung pera mo, maglalagay ka na sa bank nila dito para assured na meron kang pambayad. Parang ganon. Pero hindi ko siya tinuloy dahil nga syempre medyo malaking bagsak ng pera agad, no. At yung SDS na ito ay maganda dahil magiging mas mabilis yung processing ng application mo compared sa usual na ilang months na titake. So, yun yung purpose ng SDS. However, meron din siyang mga kapalit, no? Syempre, hindi naman basta ganun lang. Mas malaki yung kailangan mo. Meron kang ilalagay na funds para ma-secure mo yung slot mo. Kaya mas mabilis din yun. Ayun. So, kung na-experience nyo to, guys, please comment down below kung ano yung masabi nyo tungkol sa SDS. So, I think it is in all fairness. Kaya ginawa din na terminate na yung SDS na ito. Especially din na talaga namang binabawasan din nila kasi yung mga international students dito. So, that's one way of doing it. At new rules for spousal open work permits. So, as of 2024,
anong new criteria has been introduced to spouses or common law partners of international students applying for open work permit. So it is now limited to spouses of students enrolled in professional degree programs at the universities such as master's or doctorate program. So meron po akong kasama noon sa Philippines na nag-enroll kami as PSW na hindi po natuloy. Kung babalikan niyo yung mga kwento namin ng mga na-scam kami yan. So, ngayon po ay international student na din sila ngayon, siya, together with her common law partner. At dahil nga ngayon, recently lang sila at naabutan sila ng announcement na ito, this 2024, pero nandito na po sila ngayon. Pero kailangan na nila ngayon ay mag-take ng master's degree para makasama yung open work permit or the spouse. So, ganun po yung nangyari. Yan na po yung pagbabago na if ever you have a spouse or common law partner that you want to bring with you, kailangan nyo pong mag-take ng master's or doctorate program dito sa Canada. So, hindi sila na masyadong tuloy dito sa Alberta kasi parang yung course na kailangan nila dito ay walang masteral na yung hinahanap nila na program, wala. So, kaya nasa Ontario sila. Ayan, so shout out sa aking friend from our PSW program in the Philippines na hindi natuloy pero ngayon nandito na tayo as international students. So, good luck sa inyong journey bilang international students. So, sa susunod ay mag-usap tayo dito online or sa Jill in Can. Ayan. So, this move aligns with Canada's focus on admitting high-skilled workers and addressing labor market needs. So, ayun, according to them, ay to address yung mga high-skilled workers na kailangan dito sa Canada. Ayan. At ang number 6 ay new rules for study permit application at ports of entry. So, starting December 23, 2024, ang international students will no longer be able to apply for study permit at a Canadian port of entry. So, ito po ay must be submitted online. So, if a student on maintained status or called as implied status, aalis ng Canada, lalabas ng Canada, they lose their ability to study upon return. They must wait for their study permit application to be approved before resuming studies. So, yan po ang mga changes ngayon at napakahalaga din na malaman natin ang mga changes na to bago tayo dumating dito sa Canada at nandito tayo, kailangan talagang updated po tayo. So, itong mga bagay na to ay ginagawa ng Canada para unang-una, as we know na they are restricting yung mga rules na ito at kasi medyo dumami din yung, as they say, na nagkaroon ng overpopulation na pagpasok ng mga immigrants dito, kaya yung mga housing and other problems ay mga healthcare, ganyan, hindi nila natutugunan sa mga needs ng bawat isa. Pero yung mga academic changes, yung mga work 24 hours, yan, that is for work-life balance. So, para mabalanse pa rin natin ang ating life dito sa Canada, which is also good din naman. Kaya, importante din na kailangan talaga na we are financially prepared dito kasi yung work na 24 hours may not be enough para masustain yung ating day-to-day living dito, no? Yung mga gastusin dito, yung mga rental cost, ay hindi siya enough, especially kung may kasama po tayong family dito. Na if you are planning to come to Canada as international students, ay mag-seek po kayo ng guidance sa mga educational consultants at sa mga immigration officers or immigration consultant para magkaroon po kayo ng updated advice. So, kung napanood nyo itong vlog na ito ngayon, maraming salamat. But, be sure na it is up to date na ngayon po ay kung kailan nyo po ito napanood, maaaring magkaroon ng pagbabagong muli. Kaya kailangan po na kayo ay maging updated sa panahon kung kailan nyo po napanood.
or kung kailan nyo napanood ang vlog na ito. Ayun guys, so importante po na magkaroon kayo ng mga legit na educational consultant, and shout out sa aking educational consultant na si Miss Leia of Collegian Hub. No, siya po yung tumulong sa akin para makarating dito sa Canada, at yung aking isa din na kaibigan na ni-refer ko din sa kanya. So, it is free of cost. It's free po ang kanyang service para matulungan kayo, ma-advisean kayo kung paano kayo makakapunta dito as international student. At kung may comments and suggestions po kayo, please leave it down below. And I hope that everyone ay masaya po tayo sa bagong taon na ito. At don't forget to like and subscribe to this channel. And ayun, so sa mga kung nakarating ka sa point na ito, maraming salamat and Happy New Year po sa inyong lahat. At nawa ay pagpalain po tayong lahat sa ating mga plano this 2025. Yun lang po, and thank you for watching. Bye!